I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. Please, somebody who loves me. Ayun, no? Live na pala ako. Oh, yung ano ha? Yung ating pares-pares. Hi! Ti- Hello! Kita din kita. Naliligo po si Tina. Ah, Sir, good morning. good morning. Naliligo po. Nasa CR. Pakisabi, paki-Gcash ako ng 10,000. Oh, sige po. Naliligo po siya. Kanino ba? Nakikita din kita, sir. Kanino ba siya sino ba nag-Gcash diyan? Hindi po siya. Hindi ko po alam. Ganon? Baka po si Daddy. Okay, pakisabi, Mag-ano lang po kay Daddy. pakisabi, I-Gcash po kayo ng 10K. 10,000. Tapos sabihin na lang kay Christina, singilin na lang niya ako. O sino daw? Si Sir Francis. Wait lang daw, sir. Sige. Ay, sumagot na. Nastop lang kasi Sige. naliligo. Okay. 10,000. Okay, hi. Okay, bye-bye. Okay po, bye-bye. Salamat po. Ems Pascual, alam niyo may papakita ako sa inyo. Ayoko muna, hanggat maaari, ayoko muna sana ito sabihin kasi alam mo, magandang surprise to eh. Alam niyo ba? Nakikita niyo ba kung nasan ako? Andiyan yung pangalan ko. Nakita niyo? Ipopost ko na lang yan pagdating ng tamang oras. Wow! Ang mga kasama ko rito is si Gringo Honasan. Mabuhay ka, Senator Gringo Honasan. Naalala ko nung pandemic eh. Yan lagi ang nasa comment section ko eh. Si former Senator Gringo Honasan. Morning, Nora Santillan. Ayaw ko muna. Baka sabihin wala dyan yung litrato ko. Ayan ayan. Up, up, up. Ayan Andiyan yung pangalan ko, Francis. Ayan Ano kaya masasabi nila dito, no? Ito hindi ko alam kung ako'y darating. Pero since para mabasa nyo na. Nakalagay, BBIP. Invited guest list. Ayan. Ayan ang pangalan ko sa baba. Sige, basin nyo. Basin nyo. Sabi ko nga, kung galit kayo sa akin, itulak nyo ako sa politika. Ngayon, kung hindi kayo galit sa akin, hayaan nyo na ako maging vlogger na lang. Hayaan nyo na lang ako maging Oy, may balita ako Totoo ba yun? Na-declare na persona non grata sa buong Palawan si Labador at saka yung Rosmar Pamulaklakin at saka yung kanilang team malakas daw. Akala ko ba malakas? Bakit persona non grata sa buong Palawan? Kakasuhan pa daw eh.
Oh. Sabi ni Clarita Rigor na imbag nga bigat, kabsat. Ba? Oo. Oo, na-declare daw na persona ng grata sa buong Palawan at kakasuhan pa raw. Oo, yan ang sinasabi ko. Ay kapag ka dineclare kang persona ng grata, wala nang kwenta pagkatao mo. Ang masakit, kakasuhan ka pa. Akala ko ba team malakas? Akala ko ba yung malakas? Oh, alam nyo ba yung salitang FLM lang ang malakas? Sa akin nang galing yun eh. Nung panahon ng pandemic eh, yung safe. FLM lang ang malakas. Oh, di ba? Ginaya, napakalakas daw nila. Ayun na, persona ng grata na, may kaso pa. Pambihira. Alam mo, yung kriminal na nakulong at nakalaya, either acquitted o either serve sentence, tanggap ng lipunan yon. Pero yung persona ng grata, hindi ka tinatanggap ng lipunan. Naku po, ang sakit nun. Masakit yan, Pag sinabi kasing persona ng grata, hindi ka tanggap ng lipunan nila. Oo. Mabuti pa yung halimbawa, hindi naman maraming nakasaksak. Nakipagsaksakan, nakapatay. Nakipagsaksakan, naaway, nakapatay ngayon. Nakulong. Sentence served. Nakalaya. Abay, tanggap ng lipunan yon. Pero yung persona ng grata, hindi ka tanggap ng lipunan. Now, nasa ng angas mo ngayon? Akala ko ba yung napakalakas? Iyan na sinasabi ko sa inyo. Akala ko ba yung napakalakas? May mga basher nga ako, ang binabato ako'y walang ya, ako'y kriminal, ako'y ganito. Ay bakit kahit saan ako lumakad ay tanggap ako ng lipunan? Tanggap ako ng middle class, tanggap ako ng very few in the high class, at lalong mahal ako ng nasa grassroots. Di ba? Kahit saan ako lumakad. Sir Francis, salamat po. Sir Francis, pa-picture po. Idol. Di ba? Samantalang yung sinasabi yung mga sikat na mabubuting tao, ayun, persona ng grata sa buong probinsya ng Palawan at may kaso pa. Naku po. Yun ang sinasabi ko. Ako, kasi minsan ang kabastusan, inilalagay yan sa lugar. Inilalagay sa lugar yan. Pwede mong kumprontahin yung tao nang wala ng video-video. Pasikat kayo. Ayan. Napala nyo. Kontrahin nyo nga ito sinasabi ko. Nang lalo ko kayong ilubog. Di ba? Ay, naka. Persona ng grata. Hindi lang yon. May kaso pa, kakasuhan pa. Nako. Sabi ni Faceless Ro, sana kasi nakinig si Rosmar sa'yo, Boss FLM. Nakakaawa din. Si Rendor, gaya-gaya. Kasi ganito yan, no? Sa totoo lang, wala namang masamang tinapay sa akin si Rosmar. Actually, magnininong pa ako ng anak niya eh. Actually, tinanggap ko na yun. Kaya sa ayaw at sa gusto ko, ninong na ako ng anak niya. Ang problema kasi, nung tumawag siya sa akin, regarding kay Diwatang Boglo ang panga, pinagsabihan ko siya. Sabi ko, yung uubusin mong pera dyan, sa mahirap mo nalang ibigay. Ay, hindi nakinig. Ang gusto pa mag-donate pa ako ng 100,000. Di yun ang dahilan, kaya hindi ako pumunta ito sa binyag. Ayun. Yun yung very reason. Sabi ni Ma'am Nina Pruso, Bro Dre Luna, bro daw.
Don Vincent McLean, si Gob Socrates ang nag-declare sa kanila, Boss FLM. Wow! Grabe, no? Ano? Rosmar, BBIP guest si FLM. Ikaw, ano papakita mo? Ah. Ah. Boss, di naman daw totoo yung 1M na binigay. O mali ko dyan. Pero sa tingin ko, naging garapata siya nung Diwatang Boglo ang panga. Sabi ni Joy Flora, kupal talaga si Rosmar. O buhay niya yun, iyaan niyo na. Sabi ni Nina Pruso, good morning, boss, Boss Francis Marcos. Keep safe. Love you po, boss. Love you too. Sabi ni Raul Salazar, ang kasikatan nila Labador at Team Malakas niya, akala nila forever sila nasa taas. Di ba? Ayun na, persona ng grata. Sabi nila, Adolfo, good morning anak, more blessing and good health. Thank you po. Idol, humingi na yata ng tawad. Wala, dineclare na eh. Kahit na anong tawad-tawad pa yung hingin mo dyan. Wala na yan, dineclare na. Robert Baldissimo, good morning. Sabi ni Mukbang Official, Idol, work muna ako. Yun lang, grabe, no? Akala ko ba malakas? Akala ko ba napakalakas? Aba, persona ng grata. Ba, mabigat yon. Hindi yung biro, tapos kakasuhan ka pa. Ba, ay matindi yon. Kim Francisco, sir, yung mga distributor niya ay mangloloko sa mga order. Hindi po tama ang binibigay. Ganon? Anong distributor yan sinasabi mo? Sabi ni Bernardita Punay, kayo boss, hindi kayo naghahangad ng kasigatan. Yung inyo ay kasi pure tulong sa kapwa. Yes. Kasalanan ko ba sumikat ako? Oy, Alga. Abay si Alga. Abay, nagpalipad. Thank you, Alga. May sumpa ata si Rendon. Sana di na siya nakipag-collab. Ay, wala. Akala kasi nila, lalo sila sisikat sa mga collab-collab na gayaan. Good morning, boss. Sabi ni Dennis MT. Emilio Apilado, idol, watching from KSA. Shout out sa mga Filipino worker natin sa KSA. Tess Centeno, good morning sa FLM. Good morning din.
Yun yung sinasabi ko. Alam mo, yung bilanggo pag nakalaya, ano yan eh, tanggap ng lipunan yan eh. Lalo na yung mga serve sentence. Buti pa yon. Pero yung persona ng grata, ibig sabihin, hindi ka tanggap ng lipunan. At saka para dyan kay Diwatang boglo ang panga, lubog ang panga, okay? Oy, Deo, pagpasweldo ka na maayos sa mga empleyado mo. Ha? Sa akin lahat ng mga pangalan ng empleyado mo sa Quezon City, nagsumbong sa akin, oh. Eto, para makita mo. Ang pangalan ng mga empleyado mo, si Alvin Jan Altamira, Princess Balagtas, Edna Luna Huy, Claire De La Rama, Siti Hana Mahmud. 12 oras na nagtatrabaho, 600 lang daw ang pasahod mo. Wala ka sa minimum ha, tapos 12 oras pa. Impacto ka. Impacto ka talaga. Wala ka pang BIR. Ayan, diyan ka na. Diyan ka na matutuspok. Diwatang boglo ang panga. Tapos, yung mga maliliit na magpapares na nagturo sa yung magtinda ng pares na lagi mong pinahuhuli, tutulungan ko sila. Tatapatan ka namin. Inaayos ko na. Maghintay ka na. Konti na lang. Abig sa'yo eh. Hindi ka nagbago eh. Boss, nakatanggap ka na ng sponsor ni Rosmar? Hindi ko kailangan ng sponsor ng Rosmar mo. Mas marami akong pera doon. 10 doble. Kung sabihin ko sa iyo, si Rosmar nga nang ihingi na 100,000 sa akin para ibigay niya kay Diwata. Nalubugan pa nga. Di ba? Kabobo mo, no? Iboboto po kita, sir, kapag tatakbo kayo, senador. No? Kung galit kayo sa akin, di itulak nyo ako. AA, BTB, kausap mo, owner. Di sana ako kausap ka, sana kausap kita. Bobo, hindot, lumayas ka rito. Nahindot ka tuloy. Run po kaya, senador. Okay. Nina Pruso! Shout out, Ate Nina. Thank you. Di ba? Yung inuupahan ko daw sa Green Meadow, nakausap daw niya, owner. Di sana nakausap kita. Tarantado tong bobo na to. Bobo! Ang bobo ng puta. Puta. Ayoko sana magmura ngayon ng putang ina mo eh. Okay. Thanks. Ems Pascual, FFCI, Santiago Isabela, Secretary, thank you. Orlando Santelan, shout out. Basher. Basher. Ito, Basher, 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 tignan mo, Basher. Manood ka.
Sabi ni JR Watawat, shout out Idol FLM, Angeles Pampanga, shout out. Sabi ni Orlando, wag ka na tatakbo sa politika, tumulong na lang bilang pribadong mamamayan. Isa ka ding korap pag nagkataon, payo lang. Diyan ka nagkakamali, Orlando. Anong kukurapin ko? Di ba? Wala lang akong magagawa kasi ang mangyayari lang doon, baka araw-araw kami nagsusuntukan sa Senado. Ayun yun. Pero yung masasabihin mo maging kurap ako, tarantado kami no minuto. Sarili kong pera, nakahanda akong ubusin para ma-save ko yung mga kapwa ko Pilipino nung pandemic. Kaya sana bago ka magsalita, mag-isip kang mabuti, tarantado ka. Bobo. Bobo ka. Okay? Diba? Putain na mo. Baka siguro yung amo mo ang kurap. Kaya naturuan ka kung paano mangurap. Kaya mo nasasabi yan. Diba? Bobo ka. Hindi kita sisipahin dito. Gusto ko marinig mo yung sasabihin ko. Bobo ka, inutil ka, minuto. Ayun. Isa din daw akong korap. Long live, brother. Gina88, shout out. Cherry Texon, good morning. Robert Baldissimo, Boss Leo, solid supporter mo ako. Elsa Valenzuela. Sabi ni Aling Kiambao, tang ina mo. Sabi ni Aling Kiambao. Bobo, tang ina mo rin. Gawa ka bagong channel, gago. Ay, naka. Di ba? Ang bobo nitong hindot na to. Marife. Good morning, Sir Doc FLM. Ba. Good morning, Marife from Hong Kong. Thank you. Sabi ni John Ray Kalog, Boss Idol, pa-shoutout naman. Di ba? Sabi ni Okay ka Pares ko, Sir, tinira ka naman ng vlogger na si bla bla bla. Alam mo yan, lubugan pa ka din yan. Manaki diwata yan. Pag nakita ko ng personal yan, sasampalin ko ng kaliwat kanan niya, wala magagawa yan eh. Pag nakita ko ng personal niya, hawakan ko sa mukha, tsaka ko pagsasampalin yan. Baka durugin ko pa ipin yan pag nakita ko ng personal yan eh. Di ba? Magpapaniwala ka naman sa tarantado niya, wala namang views yan. Di ba? Ano bang karakter meron siya? Sino ba siya? Ano ba nagawa niya? Sino ba siya sa komunidad niya? Ako, sino ba ako sa komunidad ko? Sino paniniwalaan mo? Di ba? Hayaan mo kung ano sabihin niya. Gago yan eh. Di ba? Di ba? At ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay nawawala sa sarili. Yung Jaling Charita, putang ina, lubugan pa kanyan eh. Mukhang adik yan eh. Pag nakita ko yan, dudurugin ko ang ngipin yan eh. Basta nakita ko yan sa personal, hahawakan ko sa buhok, tsaka ko pagsasampalin sa mukha. Pakakain ko sa kanya lahat ng sinasabi niya sa akin. Eto, naririnig niya ako. Ipakita mo sa kanya yung video. Ano, pangalan? Jaling Charita? Putang ina, yung lubugan pa, putang inang yan eh. Pag nakita ko ng personal yan, sakaling masalubong, makita ng mga tao ko, hahawakan ko sa ulo. Sasampalin ko ng kaliwat kanan. Sabihin mo sa kanya yan. Babangasin ko yung mukha niya. Ipakakain ko lahat ng sinasabi niya sa akin. Kukunin ko yung cellphone niya, isusulok ko sa bunganga niya. Para ipakain ko sa kanya lahat ng mga vlog niya tungkol sa akin. Ganun lang kasimple yun. Pakisabi mo sa kanya, putang ina niya. Putang ina talaga. Di ba? Opinion ko yan. Gusto ko siya murahin. Putang ina niya uli. Jalin Charita. Putang ina mo. Putang ina, adik yan. Akala mong matalino, puta.
Bobo yan, oh. Ginagamit nila ako para umangat yung vlog nila. Di, huwag yung panoorin, block nyo. Oh, di ba? Sabi ni Ginang Maling, Lolongga, sobrang saya pakinggan ni Sir Francis kapag binabalahura mo yung mga basher. Inggit. Malamang. Oh, di ba? Eh sila, akala mo mga sikat eh, ha? O, sikat na. Akala mo yung Jalin Charita. Ulul? Ang pangit na itsura mo, tarantado, magpagupit ka. Boy, matulog ka rin paminsan-minsan, ha? Mukhang hindi ka natutulog eh. Alin, itong pangit na lubugan pa ka? Ay, puta. Asan na yun? Oh, dinilit ko na yata yung litrato. Tinamaan ng lintik na yan. Bobo nun. Di ba? Sabi ni Nandi and Josie Channel, watching from Thailand, Idol, pa-shout out. Oh, shout out sa inyo. Sabi ni Define Watchmaker, good morning, Idol. Watching from Baclaran. Ha ha ha. Oh, shout out do sa mga vendor dyan sa Baclaran, ha? Oh, kailangan ready kayo lagi. Pag nandyan yung clearing squad, kailangan mabilis kayo kung ayaw nyo matangay yung paninda nyo. Sabi ni Juliet Tabamo, mawalang galang na po. Kaano-ano nyo pa si BBBM? O, itanong mo sa kanya. Huwag mo sa akin itanong. Sa kanya mo itanong. Sabi ni Gerly Customized Cake, pa-shout out sir, watching from Joss Bakery Tondo. Shout out dyan sa Joss Bakery sa Tondo. Masarap ba tinapay dyan? Patikim naman. Sabi ni Tabi Pamor, Go FLM, support kami sa'yo. Saan ka man dali ng tadhana? Salamat ho. Pero okay na ako sa ganitong buhay. Shoutout din kay Justin Ocampo. At sa mga viewers natin. Shoutout to sa mga nagpalipad. Shoutout kay Mami Flora Kalangi. Yun lang. At sabi ko nga, napakahirap pong ma-declare na persona ng grata. Ibig sabihin, hindi kayo tinatanggap ng lipunan. Sabi ni RJ Love Now, may FB ka pa ba, Idol? Meron, pero ito na yung bago kong FB. At nag-iisa lang, okay? May blue check. Ayan. Ayan, may blue check. Okay? Wala akong ibang FB maliban dyan. Okay? Lahat, puro scam yan. Yan yung mga basher. Ginagamit nila yung pangalan ko para makapambudol. May Nigerian pa nga eh. Mirna Valencia, shout out. Ganon din kila Mami Aurora Edward. Okay, Lovely J. Tess FLM Canada. Lahat kayo. Si Mami Maria Wright, ha? Ma'am Lorna Rutherford, shout out. Visible po ba? Ano visible? Visible, syempre. Bernardita Punay, Robert Baldissimo. Yung pong Facebook ko ay ano lang po yan. Ang messenger ko ho ay para sa pamilya lang. Pasensya na ho kayo, ha? O hindi ko kayo nasasagot lahat sa messenger. Pasensya na ho.
Apo. Nagaya pati picture pero walang blue check. Okay? Yung may blue check lang ang akin. Yung walang blue check, i-massive report nyo. Sabi ni Edwin Balisaga, watching from Canada, boss. Pagpalain ka ng Panginoon. Maraming salamat po. Gayon din po kayo, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Ako po yung pinagpapalaan ng Panginoon. Lorraine Manzano. Syempre. Yun yung very reason na ibig sabihin pag maraming gumagamit ng profile mo, ibig sabihin, mataas ang confidence sa'yo ng tao. Oo, yung may tiwala sa'yo yung taong bayan. Alam ng mga tarantadong scammer na malaki ang tiwala sa akin ng taong bayan. Bakit din nila gamitin yung picture ng malalaking vlogger, yung profile ng mga maraming vlogger ng mga sikat? Kasi sikat lang sila pero ibig sabihin walang kumpiyansa sa kanila yung taong bayan. Ibig sabihin hindi nila nakuha yung kalooban ng taong bayan. Ngayon, bakit maraming gumagaya ng picture ko? Alam ng scammer na kapag ako nagsalita, ginagawa ko. Kaya marami silang naloloko dahil ibig sabihin nun, malaki ang kumpiyansa sa akin ng mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, pagka, uy, si Epe Limiano, magbibigay yan. Ibig sabihin, totoo. So, malaki yung kumpiyansa sa akin ng tao. Kaya maraming scammer na gumagamit ng pangalan ko. Bakit yung ibang mga malalaki, sikat na vlogger? Sabihin natin, milyon-milyon ang follower nila. Bakit walang gumagaya sa profile nila? Madalang. Kasi walang kumpiyansa yung tao sa kanila. Hanggang dun lang sila sa pagbablog. Hindi katulad ko na kapag narinig yung pangalan ko ng sambayan ng Pilipino, uy, bibigyan tayo niyan, totoo yan. Totoo talaga namimigay ako. Kaya, yon ginagamit ng mga hinayupak na scammer yung pangalan ko. Ang dami, putik. Sobrang dami. Ang gagaling nila. Kaya mag-iingat po kayo. Kaya naman pina-verified ko po yung account ko. Lagi yung tatandaan, may blue check po. Pag kasi nagkaroon ng blue check, ibig sabihin, nagpasdala ka ng ID mo, ng identity mo kay Facebook. Kaya, bin-blue check ka nila. Ayun yun. Verified ang ibig sabihin nun. So, pagka wala akong blue check doon sa gilid ng pangalan, ibig sabihin, fake account ho yun. I-report nyo na at huwag kayo maniniwala sa kahit ano sasabihin nun. Ma'am Jaja Cap, shout out. Det, shout out din. Macmon Channel. Mr. Powell. Si Rosmar nga kinapos ng budget sa Palawang kaya umiska po nun sobra tao dumating. Mas marami pa ho ba yan doon sa 3 araw na humanitarian ko sa Northern Luzon? Pero sinigurado ko na lahat ng taon dumating natanggap nila yung dapat nilang matanggap. Yun yung sinasabi ko. 10 doble ng kayamanan ni Rosmar. Isang humanitarian ko lang ang katapat. Kaya ba't ako hihingi sa kanyang sponsorship? Sa totoo lang, siya nga tumatawag sa akin, humihingi ng 100,000 para kay Diwata. Ba't ako magbibigay? Diba? Hindi worth. Sabi ni CPL Nico, FLM, idol ka ng papa ko. Oy, salamat ha. Thank you po. Buwaha, sino ang sakalam ngayon? Aba, akala ko ba malakas? Bakit persona ng grata? Pag sinabing malakas, dapat malakas. Ayun. Persona ng grata, hindi lang sa Coron, sa buong lalawigan ng Palawan. Plus may kaso pa. Sinira nyo buhay nyo ng kayabangan nyo. Oo. Okay sana kung sinira nyo yung buhay nyo kung meron kayong pinaglaban. Wala naman kayong pinaglaban Ako, meron akong pinaglaban ng pandemic. Ano yung pinaglaban ko?
yung karapatan ng kapwa ko Pilipino, lalo na nung mahihirap, na makatawid buhay. Di ba? So, sinira ng iba yung buhay ko. Pero binuuli ako ng Diyos. Kasama ng mga supporter ko. Binigyan ako ng Diyos ng mga taong susuporta sa akin. Iyon ang repercussion. Di ba? Kayo, binigyan kayo ng Diyos ng taong sisira sa inyo. Ayan, ang dami. Biruin mo, dineclare kayong persona ng grata. Di ba? Ayun yun. Sabi ni Ginang Maling, FLM, pilit na pinapabagsak pero nakatayo pa rin. Yes! Tanad! Baka akala nyo nung ako'y unang buwan ng pagkakakulong ko, duling na duling ako sa dami ng kaso abay, kaso doon, kaso dito. Yung mga NBI mismo gumagawa ng kaso ko. Diba? Talagang dinudurog nila ako mabuti. Diba? Nakasurvive ako. Alam mo, ayun yun. Sabi ko nga, hindi bali sanang nagyabang ka. Hindi baling naging mayabang ka kung may ipinaglalabang ka. Diba? Ako, tanongin nyo, nakulong ako. Bakit? May pinaglaban ako. Ano yung pinaglaban ko? Yun ang dahilan kaya sila nainis sa akin lahat Dahil winagwag ko silang lahat ng mayayaman. Nung panahon ng pandemic. Ano ba yung pinaglaban ko? Pinaglaban ko na yung kapwa natin Pilipino makatawid buhay. Nung panahon ng pandemic. Lockdown nun Hindi natin alam kung ano yung hinaharap natin nun So, sino ba unang-unang umaksyon? Ako lang. Yung iba naggayahan na lang. Yung matitino. Di ba? Pero yung mga sakim at makasarili, ayun talaga. Makasarili pa rin hanggang ngayon. Diba? So, dinurog nila akong pilit. Talagang dinudurog ako nun. Diyos ko, duling na duling ako. Ang dami kong kaso Sobrang dami. Kung ano-ano kinaso sa akin. Anti-alias law, anti-passport law, illegal use of alias, optometry law, sandabakbak daw na bawsi. Yung pala, hindi naman pala ako. Nahuli yung tunay na Francis Marcos Mana na taga Nueva Ecija. Di ba? Ganong kagago yung mga yan. Yung pinatong sa akin lahat, may land grabber. Paano land grabber? Ako nga namigay ng lupa. Sa mga walang lupa. Basta talaga, tinagtad nila ako ng kaso. Walang nagmaterialize kahit isa. Acquitted po ako. Aba, may optometry pa. Biruin mo, namigay ka lang ng salamin at libreng check-up. May kaso ka agad. Diba? Tinadtad nila ako ng kaso as in durog na durog. Pero, minahal ako ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng mga taong tunay na magmamahal sa akin. Hanggang sa kulungan. Grabe, panay pa interview dati nung isang NBI, panay pa interview walang iya yan, scammer yan. May kaso ba akong scam? Tarantado to. 'Di ba? Meron pang pati sa balita, pati tong Karen Davila, scammer na si Francis Leo Marcos. 'Di ba gago? 'Di ba? May kaso ba akong scam? Wala. Sabi ni Joy Flora, mahal na mahal ka namin, sir. Salamat because sinabi ng Diyos na mahalin niyo ako. Kasi kung hindi nagkaroon ng divine intervention sa puso niyo, hindi niyo ako mamahalin. So, yun yung pangako sa akin ng Panginoon. Nawala man yung asawa kong mukhang pera, nawala man, binigyan naman niya ako ng napakaraming tao magmamahal sa akin. Kayo yan. Shout out to sa palangga ko. Diba? So ngayon, yun yung sinasabi ko, kung may pinaglabang ka, when you stood for something what you know is right,
Di ba? Sabi nga ni Winston Churchill, you have enemy, it's good. Why? Because sometimes in your lifetime, you stood for something what you know is right. Then, yung pagkakataon na yun ng pandemic, I stood all by myself. Sabi ko, kahit anong mangyari sa akin, ayun. Tamtamin mo, Francis. Makulong ka, Francis. Yun, nakulong ako. Yes. Talagang dinurog nila ako nun. Sobra. Oh, sobra pandudurog. Brubo araw-araw, iba-ibang korte. May hearing ako sa Caloocan, may hearing. Pinagdemanda pa nga sa akin eh. Naniloko ko daw ng 25 million eh. Nung nilabas ng abogado ko yung mga ebidensya, hindi nagpakita sa korte ah. Biruin mo, nakakulong ako sa Manila City Jail. Sinusubpwenahan do sa NBI para hindi ko matanggap. Nawaran pa ako, 2 taon na ako nakakulong. Nung trial, hindi nagpakita. Kasi isasampal ng abogado ko sa kanya lahat ng katarantaduhan niya. Tapos babalik na rin. Siya kakasuhan namin meron pa nagdemanda sa akin na dati ko raw asawa. Nung nandun na kami sa korte, hindi na rin nagpakita. Pero nung wala pa yung abogado ko, paiyak-iyak pa doon. Nung pinakita ng abogado ko lahat ng ebidensya namin hindi rin nagpakita. Ganyan nila ako. Ang kaso ko yung dami. May rape pa nga Diba? Biruin mo, lahat ng media sinasabi, ang scammer na si Francis Leo Marcos, o yung mga tarantado kayo, andito ko. May scammer ba na araw-araw naka-live? Bakit di isang tao walang lumapit na in-scam ko raw sila? Tingnan mo, makapanira lang kayo mga putang ina nyo, ang gagaling nyo, di ba? Di ba? Isa lang yon ang ibig sabihin. Ano yun? Hindi nyo ko kaya, mga hindot kayo. Di ba? Dinurog nyo ako. Durog na durog noon. Pero nilagyan ako ni God ng shield. Yes. Doon sa kulungan, marami kong natutunan. Unang-una natutunan ko maging pasensyoso. Natutunan kong manindigan. Nandun ako sa libingan ng mga buhay. Diba? Buri mo, Karen Davila, ang scammer na si Francis Leomar. Oy, Karen, tarantado kami no minuto. Magpakita ka nga ng isang ebidensya na may kaso kung scam ko. Hindi, pakakain ko sa iyo yung papel na hawak-hawak mo. Diba? Alam mo yung mga media na yan, pag tinira ka niyan, gagawin nila para mas maraming tumaas, mag-hype yung kanilang mga views. Diba? Alam na alam kasi nila na may kalalagyan sila sa akin Diba? Grabe. Dinudurog talaga nila ako, pero lagyan ako ng Diyos ng shield. Yun yung sinasabi ko. When you stood for something that you know is right, God will protect you. Ano ba yung pinaglaban ko? Sige, hindi masamang maging mayabang kung may pinaglalabang ka. Katulad nitong ni Labrador at ni Rosmar, nagyabang para mandurog ng maliit na tao. Di ba? Sabi ni Eugene Buelis, idol pa shout out from Davao. Di ba? Si Labrador, si Rosmar, nag-hype sila Alam mo yun? Nagyabang sila para mandurog ng maliit na tao. Ayan. Napala nyo. Akala ko ba malakas kayo? Sabi ko nga, buti pa yung kriminal. Pag nakalaya, sentence served. Tanggap ng lipunan yan. Dahil pinagdusahan niya na yung kasalanan niya. Pero yung diniklara ka ng persona ng grata, ibig sabihin, di ka tanggap ng lipunan. Nagets mo? Hindi ka tanggap. Masakit yun. Kakasuhan pa kayo. O akala ko ba malakas kayo?
Ay pag nakita ko yung labador na yan, babangasin ko ang uso niyan eh. Diba? Napanood ko yung video, oh, dinurudor. Sino ka? Anong pinagmamalaki mo? Ganun eh. Ay putang ina mo, labador. Ganyanin mo isa sa mga staff ko. Babasagin ng staff ko yung mukha mo. Oo. Mahangin ka na wala ka namang ihahangin. Tarantado ka minuto. Diba? Sumikat lang, na-follow lang sa kanilang social media, feeling invincible. Oy, tarantado. Buti pa yung malalaking tao ginanyan mo. Natuwa pa ako sa'yo. Di ba? Sabi ni Don Vincent, binabanatan ka pa ba ng kasinungalingan ni ka? Hindi, napanood ko yan dati. Si Karen Davila, matagal na video clip nakarating sa akin. Ang scammer na si Francis Leo Marcos. Tangina mo, Karen. Tangina mo. Pakitaan mo nga ako ng kaso ko na ng scam ako. Bobo. Meron ba namang scammer na araw-araw nandito sa YouTube? Araw-araw naka-live? May scammer ba na lahat ng daanan ko nagpapapicture yung tao sa akin? Bobo! Ikaw, Karen Davila, magsabay tayong lumakad eh. Sa'yo, wala magpapapicture. Halos lahat ng daanan natin eh. I bet you, 10 million. Paramihan tayo kung sino magpapapicture sa atin dalawa. Kung sino mas tanggap ng tao. Kahit saan lugar. Sasabihin mo, scammer na si Francis Leo Marcos. Magpakita ka nga na isang taong in-scam ko. Bobo tong media na to eh. Sabi ni Mac Bernard Etia, shout out from Bani, Pangasinan, idol. Shout out sa inyo. Sabi ni Roy Eyana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idol, pa-shout out naman kami dito sa Mati, Davao City. Shout out kayo dyan. Sa Mati, Davao City. Maripe Rosas, pa-shout outs. Yun yung, naku. Sabi ni Wildcat, we love you, Sir Leo. Thank you. Hays, nakakasakit lang talaga ng loob ang mga sinasabi nila. Noon, di ba? As in, dinurog nila ako ng todo. Ano ngayon? Ano kayo ngayon? Di ba? Grabe Baka akala nyo, puta, hindi duling na duling ako sa dami ng ikinaso nila sa akin. Ang dami talaga. Pero may nilagyan pa ako ng inciting to sedition in relation to rebellion. Sumakit ang ulo ko. Pinag-aaklas ko daw yung mahihirap laban sa mayayaman. Tayo na. Yuli TV Idol, batiin mo naman ako. Yuli from Cebu. Yuli TV, shout out. Di ba? Hinaan ko lang yung aircon. Basta lahat ng binabato nila tungkol sa akin, hindi nila yan napatunayan. Di ba? Sabi ni Grace Carrascal, shout out boss. Shout out. Napadala mo na ba, Gracia, yung yung mga certificate at saka yung napadala mo na sa bahay? Yung mga certificate ng FFCI galing sa local government? At saka yung pantalong ko. Sabi ni Ricky Jelea, sa wakas, nakita rin kita. Nakakita rin ng katapat si Karen. Tama yan. Banatan mo.
Kasi lahat Dakota sa kanila. Ay, takot sa kanila? Ay, hindi ako. Hmm. Primo gago yan. Gagong Karen Davila yan, sinabi. Ang scammer na si Francis Leo Marcos, hoy, tarantado ka, Karen, minuminuto. Pakitaan mo nga ako na ng scam ako. May kaso ba akong scam? Bobo ka. Makabalita ka lang, hindot ka, akala mo magaling ka. Sa totoo lang, boba ka. May doctorate ka ba, Karen? Ako meron, ikaw meron? Wala. Diba? Eh, kahit magtapat tayo, ikaw, Karen Davila, may doctorate degree ka ba? Wala. O, di boba ka. Sasabihin mo, scammer ako. Tarantado ka. Ay, Tess, wag mo nang isingit yung nasukirat bungal. Walang kwentang tao yun. Basura yun eh. Basahan yun. Hindi ko bibigyan ng pansin yung mga basahan. Okay? Ang mga binabanatan natin, yung may pangalan. Hindi yung basahan. Di ba? Katulad nung Jalin Charita, basahan yun, hindi pinapansin yun. Oo, isang word lang ang masasabi ko kay Nasukir, kay Aruba, at kay Jalin Charita. Ito lang masasabi ko sa kanila, putang ina nila. Yun lang. Oo, walang nararapat na word sa kanila, kundi yun lang, putang ina nyo. Yun ang word nila. Sabi ni Salvador Garcia, tumawag sa akin ng tao mo. Wala ho akong tao. At wala akong taong inuutosan na tumawag kung kani-kanino. Okay? Mag-ingat ho kayo sa mga scammer na gumagamit sa pangalan ko. Okay? Wala ho akong Facebook. Ang Facebook ko, iisa lang. Baka kung saan kayo nagpupunta. Ito lang ho ang Facebook ko. May blue check. Ayan ho. May blue check. Francis Leo Marcos. Yan lang ho. Oh, the rest, mga nire-upload nila yung aking mga video. Oh. At wala ho akong tauhan na pinatatawag kung kani-kanino. Okay? Oh, shout out kay Tess FLM Canada. Ha ha ha. Sabi niya. Nagpalipad ng kulay asul. Siksik. Mas pangit ka, putang ina mo. Oh, lumayos ka rito. Gawa ka channel. Mura muna, sabay sipa. Sabi ni Raj Vlog, pa-shout out sir. Di ba? Oh, ayan. Labador at pamulaklakin. Oh, ban na kayo sa buong Palawan na. Kala ko ba malakas? Oh, ito pa, Stephen Flores. Oh, putang ina mo, malis ka rito. Bobo. Gawa ka uli bagong channel. Diba? Hindi, bago ko sila sipain sa channel, mumurahin ko muna para wala silang ganti. Sabi ni Joy, Karen Davila, boba. Oo nga. O, Karen Davila, o, boba ka. Akala mo matalino itong putang ina reporter na to? Tang na makapagsabi ng scammer na si Francis Leo Marcos. Pakitaan mo nga ako ng kaso kung ng scam ako, Karen. Akala mo itong matalino, may doctorate ka, Karen. Wala. O, di boba ka. Wag mo kayo kumpara sa'yo, Karen. Wala ka nagawa. Nagkapera ka dahil trabaho mo magbalita. Kaya lang ayusin mo yung balita mo. Tarantada ka. Hindi mo ko kaya. Ito ang word ko para sa pinakabobang reporter na si Karen. Boba. Di ba? Makapagbalita pasasamain ka eh. Tarantada kami no minuto.
Baka nga nakakain ka pa ng bigas ng pandemic na galing sa akin, tarantada ka. Sasabihin mo, scammer ako. Gago. Di ba? Ganyan ho ang bunganga ko. Hindi kayang pigilan. Lalo na kung alam kong tama yung sinasabi ko. Wala silang pwedeng ipalag. Bakit? Sila yung nauna. Diba? Sabi ni Terminal 1, yung isa pa boss, yung FLM, yung Manuel Mejorada. Ay, nako, nasa maximum na ho yun. Nakakulong ho yun, maximum. Mm. Mm. Diba? Tarantadong ka rin to. Hindi ako i-interviewin yan. Oh, takot sa akin niya kasi in-interview niya ako, mamaliitin niya ako. Ito lang tatanungin ko sa kanya eh. Bakit? Matalino ka ba, Karen? Saan ka nag-doctorate? May doctorate ka ba? O isasampal ko sa kanya yung 2 doctorate degree ko. Oh, kaya ayusin mo pagsasalita mo. Oh, hindi porket reporter ka na kung gusto mong isway na mapahiya yung tao, ipapahiya mo. Siya ipapahiya ko. Sasabihin ko sa kanya, siya reporter, tapos medyo alam ko yung tanong, papahiyain niya ako. Sasabihin ko sa kanya, alam mo, boba ka. Huwag mo na ako interviewin kasi bobo ka. Hindi ako nagpapa-interview sa mga bobong taong katulad mo. Oh, tapos meron din akong video. Ipopost ko yun. Alam mo, interviewin niya ako. Ang reporter, takot mag-interview sa akin. Lalo na yung tanong isusway na alam kong titirahin ako. Antimano mo, murahin ko, putang ina mo, malis ka sa harapan ko, baka durugin ko yung uso mo. Ganun agad. Di ba? Oh, maraming salamat sa inyo sa inyong pagsuporta. I'll see you tonight. Baka mag-live din ako mamaya. Yun lang, Rosmar at Labador. Ha? Malakas daw. Oh, puta. Kala ko ba? Ay, Sasa! Hi! Bergigi! Celi Torres! O, sa inyong lahat. Okay? Di ba? Ayun yun. Malakas pala. O, ayan. Persona ng grata kayo ngayon. Yun yung sinasabi ko. Ganito kasi yan. Oh, ito, Labador, pakinggan mo, at saka Rosmar. Total, nagkulab-kulab naman kayong dalawa. Okay lang mamahiya ng tao. Depende. Kung ipinapahiya mo siya dahil may pinaglalaban ka na para sa mas nakararami. Pero kung wala kang pinaglalaban, dudurog ka ng tao maliit pa. Wala kang makukuha suporta. Okay? Ako tularan nyo. May pinaglaban. Kaya naman to, tingnan mo, ang dami nila oh. Mahal nila ako. Suportado nila ako. Yun yun. Okay? I love you guys. Mahal na mahal ko kayo. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat. I'll see you tonight.